Magandang araw mga bata! Welcome sa isa na namang video lesson sa Agham 3. Bago tayo magsimula, narito ang mga layunin ng ating aralin. Para sa balik-aral, bilugan ang katangian ng mga sumusunod na solid sa larawan. Unang bilang, dahon. Ikalawang bilang, unan. Ikatlo, hollow block. Ikaapat, kamatis. Huling bilang, washing machine. Kilalanin ang mga sumusunod na larawan: tubig, mantika, ketchup, shampoo, toyo, suka, kondensada, at honey. Ano kayang estado ng matter ang mga ito? Magaling! Ang mga ito ay liquid. Alam niyo ba na ang mga liquid ay may iba't ibang katangian at gamit? Gusto niyo bang malaman kung ano ang mga ito? Tara, pag-aralan natin. Ay isang estado ng matter na may bigat, umuukupa ng espasyo, ngunit walang tiyak na hugis. Sinusundan lamang nito ang hugis ng kanyang lalagyan. Gaya ng ibang matter, ang liquid ay mayroon ding katangian. Isa rito ang amoy. Ang mga liquid ay maaaring mabango, gaya ng kape, gatas, cologne, at alcohol. Ang ibang liquid naman ay hindi mabango, gaya ng toyo, suka, Clorox, at patis. Mayroon ding liquid na walang amoy. Ang mga halimbawa nito ay tubig at mantika. Mga bata, ang mga liquid ay hindi basta-basta inaamoy, lalo na't hindi ito kilala. Maaari itong makasama sa kalusugan o magdulot ng sakit. Kinakailangan ang patnubay ng magulang. Isa pang katangian ng liquid ay ang kakayahan nitong dumaloy. May mga liquid na malabnaw o dumadaloy ng mabilis kapag isinalin sa lalagyan. Ang halimbawa ng mga ito ay ang sumusunod: tubig, alkohol, toyo, patis, at suka. Mayroon namang liquid na malapot o dumadaloy ng mabagal kapag isinalin sa sisidlan. Ang mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod: kondensada, honey, ketchup, shampoo, at tomato sauce. Ang lasa ay isa pang katangian ng liquid. May mga liquid na matamis, gaya ng kondensada at honey. Maalat, tulad ng toyo at patis. Maasim na liquid, gaya ng suka at pineapple juice. Mayroon ding mapait na liquid, gaya ng kape at ampalaya juice. At mayroon namang mga liquid na walang lasa, gaya ng tubig at mantika.
Paalala mga bata, hindi lahat ng liquid ay maaaring tikman o inumin, lalo na't hindi kilala. May mga liquid na mapanganib na maaaring magdulot ng pagkalason o pagkamatay kapag ininom. Makabubuti ang patnubay ng magulang. Ang mga karaniwang liquid ay maaaring maiuri ayon sa gamit nito. Ang mga ito ay maaaring gamitin sa pagkain, pagluluto, pagpapaganda ng bahay, pagpapaganda ng katawan, paglilinis ng bahay, paglilinis ng katawan, at pamatay ng insekto o kulisap. Narito ang gamit ng liquid at mga halimbawa nito. Ano ang natutuhan mo sa araw na ito? Tandaan, ang liquid ay isang estado ng matter na may bigat, umuukupa ng espasyo, ngunit walang tiyak na hugis. Sinusundan lamang nito ang hugis ng kanyang lalagyan. Ang liquid ay may mga katangian gaya ng amoy, lasa, at kakayahang dumaloy. Ang mga karaniwang liquid ay maaaring iuri ayon sa gamit nito. Ang mga ito ay maaaring gamitin sa pagkain, paglilinis at pagpapaganda ng katawan at bahay, at pamatay insekto o kulisap. Para sa paglalapat, basahin ang mga pahayag. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. Unang bilang. Ito ay tumutukoy sa katangian ng liquid kung saan ito ay umaagos ng mabilis kapag isinasalin sa lalagyan. A. Malapot, B. Malabnaw, C. Mabango, D. Matamis. Ikalawang bilang. Alin sa mga sumusunod na liquid ang walang amoy? A. Toyo, B. Shampoo, C. Tubig, D. Suka. Ikatlo, ang mga sumusunod na liquid ay maalat maliban sa isa. Ano ito? A. Patis, B. Bagoong isda, C. Toyo, D. Suka. Ang shampoo, conditioner, at toothpaste ay mga liquid na ginagamit sa A. Paglilinis ng katawan, B. Pagkain, C. Pagluluto, D. Paglilinis ng bahay. Para sa huling bilang, alin sa mga sumusunod na liquid ang dumadaloy ng mabagal o malapot? A. Mantika, B. Ketchup, C. Tubig, D. Alcohol. Para sa pagtataya, lagyan ng check ang patlang kung tama ang pahayag at X naman kung hindi. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot.
Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Ito si Teacher Sally, ang inyong guro sa Agham 3. Maraming salamat!